Hi mga be, good morning! Maayong buntag sa tanan. Kamusta mas ginamos? So it's almost 6 a.m. in the morning here. Nagising na ako mga be kasi gagawa na ako ng breakfast for my bossing. And then I'm gonna make lunch na din para hindi na siya bibili sa labas. Let's go! So first, gagawa tayo ng breakfast. Kape pala. Yes! Sausage, hot dog, don't forget. So first, magluluto pala muna ako guys ng kanin. Next, gagawa na tayo ng breakfast. So, dahil walang bacon si David, di ako nakabili mga be, kasi bacon talagang kinakain niya. Partner with the egg. Dahil walang bacon, so gagamitin ko itong beef hot dog na isang piraso. Slice lang natin to. Okay pa siya. Gasan ko lang. And then, i-dry lang natin. Ganito ako kabisi kapag morning, guys. And then, slice natin siya ng manipis. Ganyan. Kasi piprito natin to. Mag-iinit na rin pala ako ng kawali. Para after kong hiwain to, mainit ng kawali natin. Gising na yung amo ko. Nasa bed pa siya. Nagmumuni-muni. So, slicing ko lang to ng maliliit. Nalagay ko nga siya sa kanyang egg. Si Inday, pumasok na ang aga niyang gumising talaga. Naramdaman ko siya nang umalis siya dahil sa pinto. Yung pinto kasi namin, nagsasalita kapag binuksan mo. Unlock the door, gumaganon siya. Usually, unang nagigising sa akin yung amo ko, be. Hindi ko alam bakit late na siya nagising. So, ganito lang yung ginawa ko mga vegan. Parang bacon siya, diba? Pero beef ito. Iluluto lang natin siya with the olive oil. Ayaw ni David yung oil na ginagamit ko. Gusto niya olive oil, be. Piprito lang natin ito. Yan, para masarap, be. Kasi nakakahiya naman sa boss ko, no? Inaaya ko siya mag-grocery kagabi. Ayaw niya mga be kasi daw pagod siya. Ganun si bossing kapag from work. Kaya kumain lang tapos sunod ng TV after kasi pagod daw yung utak niya. So, ayun na siya, be. Pusta lang natin yan. Dito naman, magbabati tayo ng egg. Yan na rin pagpiprituhan ko ng itlog. So, every morning yung kinakain ni bossing 3 itlog, tapos 2 bacon. Dati siya nagluluto nito mga be kasi ayaw ko nga ng bacon. Tapos, nagdrama siya sa akin. Sabi niya, hindi ko na daw siya pinagluluto ng breakfast. Kasi ang niluluto ko lang, pang lunch. So, ayun. Ako na yung gumagawa. Tostado na siya. Ayan ang mga be, tostado na yung ating sausage na beef. Patihin lang natin itong itlog. Dahil maalat na yung mga zest. Naku, magkakasakit talaga sa mga bato. Kaya yung iba dito karamihan wala ng bato. Kasi mahilig sila sa maalat. Kahit nga yung chichirya nila dito mga be, sobrang alat. Kaya hindi ako mahilig kumain ng chichirya nila dito. Dahil ubod ng pagkaalat-alat. Dahil luto na to, ilalagay na natin siya dito sa ating egg. Ganyan. Sana magustuhan ni Mr. David. Hindi na natin yung lalagyan ng timpla yung itlog kasi maalat na yung sausage nila. Parang natoast ako ng bongga yung big sausage. Hala, yung kape, nakalimutan kong gawin. Usually si David kasi nito gumagawa. Dahil nag-ilata pa siya sa bed mga be. Ako na lang be kasi nakakahiya naman sa kanya. So gagawin ko muna siya ng coffee. Madali lang naman to. Super dali lang niyang gawin. So ito lang, ilalagay lang natin ito dito. And then, ito yung kape nga pala na ginagamit niya na sobrang tapang na pag ininom ko parang nakabara lang dito sa dibdib ko, be. Tapos, sugasan ko lang to. Unahin ko na muna pala tong itlog kasi madadry na siya, be. Hindi ko na to matitiklop mamaya pag na-dry na siya. Kasi kailangan niyang matiklop ba? Kasi yun ang tinitiklop ang etlog. Ganyan, be. Sarap to. First time niyang kakain ng itlog. First time niyang kumain na yung itlog, sausage yung nilagay. O, gising na ang amo ko. O, ayun na siya. Ganyan siya, bimatulong, ganyan din siya magising. Parang snatcher sa kanto. Luto na yung itlog. So, ilagay na natin. Ganyan itsura niya, be. Diba? Don't worry about it. Nilandi ni helper ang amo. So, ngayon naman mga be, gagawa na tayo ng lunch ni bossing. But before that, i-collect na muna natin yung oil dito para hindi bumara sa sink. Kasi baka bumara siya sa sink, baka magka-problema tayo sa drainage. For today's lunch, ang paborito ni amo, napakahirap gawin. So ito lang be, i-bake ko lang to, salmon. I-bake, air fryer pala. Air fryer lang natin. Kasama na yung ano na yan be, yung butter. For 10 minutes. So anyway, magluluto ako ng nilagang broccoli. Ito lang yung gusto ni bossing. At dahil maingay nga sa background dito dahil sa air fryer, kaya magbo-voice over na lang ulit tayo. Bago matapos itong vlog na to, gusto ko muna mag-thank you sa mga sumusuporta pa rin sa akin dito sa YT. Thank you so much. Sana pagpalain kayo ni Lord. And I will try my best na mag-upload talaga every day. Amen. Dahil meron na ulit tayong energy mag-vlog-vlog mga ka-sister. Let's go sa go! Hello mga be! Uy mga be, magsigising na kayo dyan dahil sikat na ulit ang araw. Ito yung aking binake na salmon. Tatanggalin ko lang yung skin niya kasi
Kasi isa yan talaga sa hate ni amo. O, diba? Buti pa dito yung amo ko. Napakabait. Halos hindi mapili sa pagkain. Kahit pare-pares lang yung pagkain niya, okay lang sa kanya. Katulad neto, yung salmon. Yan ang gusto niyang laging ulamin. Pero iba't ibang klase yung flavor niya. Tapos yung broccoli, pinagpapalit-palit ko siya ng dalawang klaseng ulam lang talaga ba yung gusto niyang ibaon. Ito, yung isa broccoli. Tapos yung isa naman, steam na green beans. Yun lang. Ayaw niya ng mga ginisa. Gusto niya nilaga lang talaga ba. Yung ginawa ko dito is in-steam ko lang siya. Nilaga ko lang siya. Tapos, hindi ko nilaga ng bongga para medyo may crunchiness pa rin siya. At hindi siya mukhang smushy at saka dulog. O, diba? Ano to be? Ang daming kanan. Talaga naman. Char. Talagang aking amo hindi marunong magbalik ng mga pinagkukuhanan. Papartneran ko lang to ng aking nilutong fresh na kanin! Ikanin mo na yan, be, para bongga na. 1 scoop, 2 scoop, 3 scoop. So, 3 scoop lang ang kanin niya, be. O, yan na po ang 3 scoop na kanin with salmon and broccoli. Ang ganda niya tingnan, no? Sila naman dito mga ka-sister, hindi naman mapili. Hindi naman sila mahilig ba sa may sabaw. So, yun. Pero sometimes, nagluluto ako ng may sabaw para hindi naman palaging dry ang kanilang kinakain. Bali, ang baon lang ni David is itong probiotic. Tinanggal ko na yung ano niya mga te. Dati kasi pinapabaunan ko si Bossing ng mga snack, like cookies and drinks, soda. Pero tinanggal ko na yung mga beso. Ang pinapabaan ko na lang sa kanya is sparkling water. Sparkling water kasi wala tong sugar. Wala siyang lasa. Alam mo yung Sprite, tanggalin mo yung lasa ng Sprite. Yun, ganun siya. Tapos, water, and then, eto lang, probiotic, tapos isang saging. Eto na yung pinaka-snacks niya, just in case na magutom siya mamaya, tapos wala pa yung time ng kanyang pagkain ng lunch. Ang laki ng pinayat ni Bossing. And I'm happy. Kasi mga ka-sister, namomonitor ko yung kinakain niya ba. Chara pa, nakalimutan. Kutsaratin ito! After kong ma-ready ang baon ni Bossing, ang hugasin naman ang susunod kong aasikasuhin. So, ito lang naman ang hugasin ko mga be. Ayan lang naman ang hugasin natin for today's bed. Hugasan na natin ito mga be para walang tambak dito sa ating lababo. Kasi nakakahiya naman kay Bossing. Kasi nakakahiya naman be na ang daming tambak ng hugasin sa mga kasama ko dito. Pag ginamit nila yung lababo, may mga hugasin. Tutanggalin natin yan. Isang araw, nagmamaneho sa Cubao. Bip, 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 aking nakita, babaeng saksakan. Pag may asawa ka na, hindi pwedeng pabanjing-banjing ka lang. Kailangan gumising ka ng maaga para ipagluto ang iyong asawa. Hindi pwedeng nakahilata at tanghali na tayong magising bago pa natin naasikasuhin ang ating mga partner sa buhay. Char. Ikaw lang yan, te. Huwag kang mangdamay. Ito lang pala. Pero real talk mga ka-sister, kapag may partner ka, may asawa ka na, pamilyado ka ng tao, hindi pwede yung tanghali na, tsaka ka lang gigising para ipaghanda ng makakain or asikasuhin ang pamilya mo. Hindi naman sa ginawa ka nilang katulong, pero yun kasi yung isang responsibilidad na dapat mong gampanan sa iyong pamilya. Ngayon ko lang talaga na-realize na nagiging tigre ang isang tao kapag gutom. So, anong gagawin mo para hindi sila makaranas ng gutom? Paglulutuan mo, para hindi sila maging tigre at hindi sila mabaliw at mag-isip na kung anong-anong negatibos. Pero kung ayaw mo naman at hindi ka ganung klaseng tao na maasikaso sa pamilya, na binuo mo at sa lalaking iyong tinanggap sa iyong buhay na ibinigay ni Bathala, na pinagsumpaan mo ng mga promises na iyong aalagaan. Pero kung hindi ka ganun, be, well, problema mo na yan and good luck. After mga ilang months, baka single ka na ulit. Charot lang, be. Na 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 na. Mga be, maglalaba lang ng basahan natin. So mga bes, mga nagsasabi sa akin dyan na ako ay isang katulong, hindi po kayo nagkakamali dahil katulong po talaga ako dito. At kung may problema ka sa akin, problema mo na yan. Huwag ka nang mangdamay dahil tambak din ang problema ko, be. Ipagpipray na lang kita na sana magbago ka na and ay mabuhay.